Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong pagbubuklod na paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ika-25 linggo po tayo sa karaniwang panahon. Naniniwala tayo sa misteryo Pascual ng Panginoon, ang kanyang pagbabata ng kahirapan, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Maririnig natin sa salita ng Diyos na pagtatangkaan ng mga masasamang tao, ang marangal na tao ng kamatayan, ngunit ipagsasanggalang siya ng Diyos. Muli siyang bubuhayin. Patatagin natin ang paniniwalang ito. Ngayon din, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Peñafrancia. Ipagdasal din po natin na gumaling ang ating Kardinal Jose Advincula at lahat ng mga may sakit dahil sa coronavirus. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos at kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalo mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapati mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila, kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit, ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti.
hindi nagtatangi at di nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasi ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang itong dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao ito, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Nang dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na tinanong ni Jesus ang kanyang malagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo. Sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalog niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Kapwa bago sarili muna. Ang huli nagiging una.
Kapwa bago sarili muna. Ang huli nagiging una. Ngayong ika-25 linggo sa karaniwang panahon, Piyesta ng Birhen ng Peña Francia, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ang iyong buhay ay inilaan upang kami tubusin sa kasalanan. At sa Kalbaryo, krus ay pasan-pasan, at ito sa iyo ang pagpapakuan. Ito po ang awit Poong Jesus Nazareno ni Esang de Torres. Awit din natin ito bilang mga deboto. Binibigyan nating diin at pagpapahalaga ang kanyang pagtitiis, pagbabata, pagmamalasakit, kamatayan sa krus, at ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, ito na katotohanan. Una na muna, ayaw niyang malaman. Sikreto lamang ito. Ayaw niyang malaman ng madla. Yung mga malalapit sa kanya, ang mga kaibigan niya, sinabihan ng tunay na saloobin niya. Ang sabi niya, dito kayo. Lihim natin ito, sikreto natin ito. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit, sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Ito na yung saloobin niya, pinakamahalaga. Kaya lang, yung mga apostol niya, hindi naunawaan. Tapos, natatakot naman sila magtanong. At alam natin na hindi nila naintindihan ang pinakamahalaga sa kalooban ni Jesus. Bakit? Kasi habang naglalakbay sila, may pinagtatalunan sila kung sino ang pinakadakila sa kanila. Yan po yung pagpili, pagpaniga, itakwil ang masama, pumanig sa mabuti. Ito, hindi nga nila naintindihan. Sinabi niya, ipagkakanulo siya at papatayin. Sino? Masakit yan, ha? Tinraidor, ha? Pinagpalit. Iugnay natin ang unang pagbasa at pangalawang pagbasa. Unang pagbasa, Aklat ng Karunungan. Sabi ng mga masasamang tao, tambangan natin itong matuwid na tao. E paano? Sagabal siya sa ating mga balak. Subukin natin ang kamatayan. Tingnan natin kung ipagsasanggalan siya ng Panginoon, katulad na sinasabi niya. Yan ang pag-iisip ng mga masasama. Sana po, hindi po tayo ganyan mag-isip. May sabwatan, may pakana, may conspiracy. Ating pangalawang pagbasa, sulat ni Santiago. Yan nga yung motibasyon nila. Kung nandyan ang kainggitan, paano yung mga masasama? Naiinggit sa mga mabubuti. Kung merong kainggitan, yan ang sanhi ng kaguluhan at kasamaan. Tingnan mo, yung mga masasamang tao, magugulo ang buhay. Ang tao ng pananampalataya, panatag, may katiwasayan,
may kapayapaan sa kalooban. Kaguluhan, kasamaan, kainggitan. Yan po yung mga masasamang tao, ha? Yan ang sikolohiya nila. Dumako tayo sa ating ebanghelyo. Sabi ni Jesus, talagang mahirap magpaliwanag eh. Pinaka-importante na, hindi pa nila maintindihan. Ano ba pinag-aawayan nyo? Ano ba pinagtatalunan ninyo? Kung sino sila pinakasikat, gusto nila, popular sila, pamoso sila. Tada! 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 Yan. Atensyon ang gusto. Likes sa pinopost sa social media. Mas maraming likes at loves. Mas maganda. Ang sabi ni Jesus, ang sino gusto maging una? Yan po yung kataga natin, medyo binibigyan natin. Sino maging gustong una? Maging huli. Gusto niyo maging sikat, numero 1, pinakadakila. Magpakahuli kayo at paglingkuran ang lahat. Doon kayo sa dulo, pagsilbihan ang lahat. Yan. Sa ating taong komunidad na nananampalataya, yan ang sikreto. At kinuha niya, kinalong niya isang bata. Sapagkat ang bata, representante siya ng mga vulnerable, yung hindi mapagtanggol ang kanilang sarili, na talagang umaasa. Sino mang tumanggap, sino man tumulong sa mga vulnerable, katulad ng batang itong kinakalong ko, ako ang tinatanggap. At sino tumanggap sa akin, tinatanggap. Ang nagsugo sa akin, ang Ama. Kaya mga deboto, pahalagahan natin ang pagtitiis, paghihirap ng Poong Senyor para sa atin. Kami ang dahilan, kaya't ika'y parurusahan, upang ang hantungan mo ay kamatahayan. Poong Jesus Nazareno, patawarin mo kaming mga makasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat ng katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, Poong Jesus Nazareno. Tapos na po akong umawit. Tutula po tayo. Una, sa dulo, sige na. Pwede din sa gitna. Di ito mahina. Maghintay ka sana. Ibang tao muna. Ayudang may gana. Nagsilbi kanina. Maglingkod pamana. Huwag magpa-eksena. Iwas magbusina. Yabang ikadena. Wala kang korona. Kontentong tadhana. Yumuko tuwina. Maging bata ka na. Huli maging una. Una, espelengin natin ang una. Ugaliin tulad ng bata. Pakiulit. Ugaliin tulad ng bata. N. Naging lingkod ng lahat. At huling letra po, A. Ako ay magpapahuli. Una, sa tulong ni Maria, Birhen ng Peñafrancia, ang intention ko sa Birhen ng Peñafrancia para sa ating traslasyon. Tayo po makiisa sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila. Ay, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak nung lubos-lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan, tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo, sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging instrumento nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagkalooban nawa ng Diyos ng lakas at mabuting kalusugan ang mga frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19 upang maagapan ang pagkalat nito at mawakasan na ng tuluyan ang pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idalangin natin ang pagsugpo sa pandemya, pagalingin ang may karamdaman, lalo na ang ating minamahal na Arsobispo na si Jose, patatagin ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw, upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng birihing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang namulat sa ulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihinga bilang pagkain, nagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Monsignor Modesto Teston. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Peña Francia, ng kabiyak na puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turno ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya namang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Boto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang iyong kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako na sa binyang na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sa maiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduro ka namin, aral mo ang naming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,